Isang kwento ng pagnanasa at pagkakamali ang bumalot sa aming bayan noong taong 2000. Ang lolo ko sa kanyang kagustuhang buhayin muli ang karnabal ay nakipagsapalaran sa isang nilalang mula sa ibang mundo. Sa kanyang ritual, nagpakita ang isang nilalang na may katawan ng tao ngunit ulo ng kabayo at nag-alok ng karnabal kapalit ng pagpasok sa ating mundo. Mula noon, ang karnabal ay nagpatuloy ngunit may kakaibang ningning sa mga mata ng mga tao na tila may ibang nilalang na nagmamando sa kanila. May ibabahagi akong kwento na nangyari sa amin noong 2000. Hindi ko alam kung matatakot kayo o matatawa sa kwento ko, pero bahala na kayo. Ang kwento ay tungkol sa lolo ko na isang guro. Medyo may edad na siya noon pero hindi pa rin siya nagre-retire. Sabi niya, ayaw pa raw niyang tumigil sa pagtuturo dahil wala siyang ibang gagawin, kundi ang maghintay na lang ng kamatayan. Kaya kahit na may edad na siya, ay nagtuturo pa rin siya. Maliban sa pagtuturo, ay may isa pang pinagkakaabalahan si lolo. Gustong-gusto niya talagang buhayin yung karnabal na ginaganap sa bayan namin tuwing summer. Para sa kanya, yun yung nagbibigay kulay sa buhay niya. Kaya lang, noong 2000 ay hindi na ginanap yung karnabal. Sabi ng mayor ay wala na raw kasing gustong mag-sponsor. Sa madaling salita ay wala ng budget para sa karnabal. Malungkot na malungkot si lolo noon kasi yung karnabal na lang ang inaabangan niyang kasayahan sa bayan namin. Nag-isip ng paraan si lolo para kahit papaano ay mabuhay muli yung karnabal. Pero dahil sa kakulangan niya sa kaalaman sa mga bagay-bagay, ay nagkamali siya ng paraan. May nakilala raw siyang matanda na nagbigay sa kanya ng libro. Ayon sa matanda, ay makakatulong daw yung libro para makausap ng lolo ko ang mga nilalang na nagtatago sa ibang mundo. Nasa libro raw ang mga ritual na dapat gawin para magpakita ang mga nilalang na iyon. At dahil sa sinasabi ko nga na walang muwang si lolo sa mga bagay-bagay, ay naniwala siya sa matanda. Sa lahat ng nilalang na gustong ipatawag ni lolo, ay yung may kakayahang buhayan ng karnabal sa bayan namin ang pinili niya. Nakapili raw si lolo ng isang ritual na gagawin niya sa basketball court sa bayan namin. Noon daw ay isang sagradong lugar ang basketball court na iyon. Kaya naisip ni lolo na baka mas magiging matagumpay ang ritual doon. Maraming ritual ang ginagawa doon ng mga katutubo bago pa man dumating ang mga Kastila. Kaya raw naisip ni lolo na doon gawin ang ritual. Gabi nang gawin ni lolo yung ritual. Naglagay raw siya ng mga kandila sa paligid ng court. Naglagay din siya ng asin at kung ano-ano pang mga bagay na nakasaad sa libro. Sinindihan niya yung mga kandila at nagdasal. Habang nagdarasal ay naramdaman niya na may malamig na hangin na umiikot sa buong court. Alam daw ni lolo na may nilalang na naglalakad mula sa ibang mundo at papalapit sa kanya. Pinikit daw niya uli yung mga mata niya at nagdasal ng mas malakas. Hanggang sa may narinig siyang boses na tumatawag sa pangalan niya. Pagdilat daw ni lolo ay nakita niya yung nilalang na tumatawag sa kanya. May katawan daw ito ng tao. Pero yung ulo ay ulo ng isang kabayo na parang laging nakangisi. Sa halip na mga braso ay mga pakpak ng paniki ang nakadugtong sa balikat nito na parang laging handang lumipad. Tapos yung mga paa niya ay paa ng manok. Sa halip na matakot ay nagdasal uli si lolo pero yung nilalang ay lumapit sa kanya at hinawakan siya sa ulo. Bigla raw nagbago yung paligid at nakita niya na may karnabal na nagaganap sa court. May mga rides, may mga nagtitinda ng pagkain at may mga tao na nag-i-enjoy sa mga palaro. Sabi raw ng nilalang ay kaya niyang buhayin ang karnabal sa bayan namin. Kailangan lang daw ay payagan ni lolo na makapasok siya sa mundo natin. Nung mga oras na yon ay natutukso na raw si lolo na tanggapin yung alok ng nilalang. Pero sa loob-loob niya, alam niyang mali ito kaya sobrang hirap para sa kanya na magdesisyon. Kaya nagdasal uli si lolo at sinaway yung nilalang.
Nagalit daw yung nilalang at sinubukang lumapit kay Lolo, pero hindi ito makalapit dahil sa mga kandila at asin na nakapalibot sa kanya. Nagpatuloy sa pagdarasal si Lolo, pero bigla niyang naalala na may nakalimutan pala siya. Hindi pala niya nalagyan ng asin yung dalawang tenga niya. Dahil sa pagkakamali na yon ay nakapasok sa isipan niya yung nilalang at naipakita sa kanya yung karnabal na kayang gawin ng nilalang. Natuwa raw si Lolo sa nakita niya at nakalimutan na nagdarasal siya. Pagmulat daw niya ay wala na yung nilalang at hindi na rin umiikot yung malamig na hangin. Pag-alis ni Lolo sa court ay may mga tao na naglalagay ng mga rides at kung ano-ano pa. Nagtanong daw si Lolo kung ano yung ginagawa ng mga tao. Ang sabi ng mga ito ay may magaganap daw na karnabal kinabukasan. Hindi na raw nagsalita si Lolo at umuwi na lang. Alam niya na nagtagumpay yung nilalang at nakapasok sa mundo natin. Kinabukasan nga ay nagkaroon ng karnabal sa basketball court. Ang nakakagulat lang ay walang entrance fee at kahit anong rides ang sakyan mo ay libre. Pati yung mga pagkain at palaro ay libre rin. Ang daming tao na pumunta sa karnabal, halos lahat ng tao sa bayan namin ay nandoon. Ang sabi ni Lolo ay may napansin siyang kakaiba sa mga tao. Para raw silang mga batang nakakita ng isang napakagandang laruan, pero may kakaibang ningning sa mga mata nila na parang hindi na sila yung dating sila. Halos hindi na raw umalis sa karnabal yung mga tao, kahit na umaga na ay nandun pa rin yung mga tao at nag-i-enjoy. Yung iba ay natutulog na lang sa gilid ng court. Nung mga sumunod na araw ay nagsibalikan na yung mga tao sa karnabal. Yung iba ay galing pa sa mga karatig bayan. Si Lolo naman ay nagkulong na lang sa bahay niya dahil natatakot siya sa nagawa niya. Sobrang bigat ng konsensya niya kaya kahit gusto niyang lumabas, hindi niya magawa. Sabi niya ay may nakikita raw siyang kakaibang ningning sa mga mata ng mga tao na para bang may ibang nilalang na ang nagmamay-ari ng mga katawan nila. Nung mga sumunod na taon ay nagkaroon uli ng karnabal sa bayan namin. Pero hindi na ito yung typical na karnabal na may entrance fee at may bayad ang mga rides. At may lahat ay libre pero ang nakakakilabot ay yung mga tao na nag-i-enjoy sa karnabal. Dahil lahat sila ay may kakaibang ningning sa mga mata. Parang may ibang nilalang na ang nagmamay-ari ng mga katawan nila. Sabi ni Lolo ay yung nilalang na tinawag niya ang nagmamay-ari sa mga katawan ng mga tao. Parang may ibang nilalang na ang nagmamando sa kanila at yun ang pinaka-nakakatakot. Dahil sa pagkakamali niya ay nakapasok ito sa mundo natin at nagawa pa nitong makuha ang mga kaluluwa ng mga tao. Hanggang sa mamatay si Lolo ay hindi na siya lumabas ng bahay. Natatakot siya na baka makuha rin ng nilalang ang kaluluwa niya. Namiss ko si Lolo. Sabi ng mga bulong-bulungan ay naglalakad pa rin sa bayan namin yung nilalang na may ulo ng kabayo. Parang laging may malamig na simoy ng hangin tuwing gabi na para bang may nagmamasid. Kung minsan, ang pagnanasa ay nagdadala ng kapahamakan. Dahil sa pagkakamali ng Lolo, ang bayan ay naging bihag ng kakaibang nilalang. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli mag-ingat sa mga karnabal na walang bayad. Baka may kapalit na hindi mo inaasahan.